Ito naman po ay hindi kwento. Ito'y katotohanang nakatala na sa kasaysayan ng mundo na nakatala bago maganap sa kasaysayan ng Biblia. Nag-uumpisa ang pagluwalhati at pagkilala sa Diyos sa silanganan. Isaiah 24:15. Ganito po ang ating mababasa. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ang dalawang mahalagang punto, mga pulo ng dagat, tapos yung direksyon sa silanganan. Pagdating po sa silanganan, mga kababayan, miski ang world history, kinikilalang ang Pilipinas is the only Christian country in the Far East. Ito'y bago pa ako ipanganak. Pero sangayon po sa Biblia, may lilitaw na pagluwalhati sa pangalan ng Diyos ng Israel sa silanganan sa mga pulo ng dagat. Studying it based on the Bible and some other circumstances around, hindi natin pwedeng itanggi na ang Pilipinas ay a group of islands. Tinawag ito ng ating national hero na si Jose Rizal, perlas ng dagat sa dakong silangan sa kanyang ginawang mi ultimo adios. Adios patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente. Yan po ang sabi ni Rizal. Perlas ng dagat sa dakong silangan. Ang Pilipinas po ay nag-iisang bansa sa silangan, sa malayong silangan, na po pwedeng panggalingan ng mga katuparan ng hula na luluwalhati sa Diyos ng Israel sa silangan sa mga pulo ng dagat. Marami pong mga pulo sa silanganan, gaya ng Celebes nung araw, ng Indonesia, ng Malaysia, ng iba pang mga bansa dito sa Asia, sa malayong silangan. Pero hindi po posibleng doon maganap yung hula na luluwalhati sa Diyos ng Israel. Kasi ang maraming bansa rito sa ating lugar, sa silanganan, ang kinikilalang Diyos si Buddha. Ang niluluwalhati si Buddha, si Shinto, si Zoroaster. Yan po ang mga relihiyong nakilala natin dyan sa Pilipinas. Yan po ang kanila. Hindi sila kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Kung kumikilala ka sa Diyos ng Israel, dapat kilalanin mo ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang possibility, historically speaking, and biblically speaking, and speaking of other circumstances that surrounds the Bible, ay ang Pilipinas ang kaisa-isang possibility ng katuparan ng hula kay Isaiah 24:15. Hindi pwedeng sa Hapon. Sa Hapon, hindi dakila ang pangalan ng Diyos ng Israel. Sa Malaysia, sa Singapore, sa Australia, sa iba-iba pang mga bansa dito sa... At hindi naman po pwedeng isama ang Australia doon sa 24:15 kasi ang Australia ay isang kontinente. Ang sabi sa hula, sa mga pulo ng dagat. Merong collateral na hula na magkakaroon ng grupo na luluwalhati sa Diyos sa silangan. May collateral na hula dyan sa 8:7 ng Zacarias. Basahin po natin. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Magkakaroon ng bayan ng Diyos na luluwalhati sa kanyang pangalan, magpapasalamat, mananalangin, maghahandog, umpisa sa silanganan. At sa hula, meron na rin sinabi na ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan
at sa lupaing kalunuran. So ito'y hula, hindi sa Israel. Ito'y hula para sa isang global scope from east to west. At incidentally, not accidentally, ang samahang nag-umpisa sa Pilipinas, nakarating po sa west. Nakarating sa west, hindi doon sa ideya na ang mga miyembro na Pilipino nagpunta sa Amerika at nag-asawa ng Amerikano. Ang pangangaral na ito po ay nag-umpisa sa Pilipinas, nakarating sa west, nagkaroon ng mga miyembro sa west side of the globe, hindi dahil sa napangasawa ng miyembro namin ang mga Amerikano o ang mga Brasilero, ang mga Chileano, ang mga Uruguayano o kaya ang mga Argentino, hindi. Nagkaroon tayo ng 300 chapters o local churches sa west. O hindi kasama ang United States. Ang tinutukoy ko ay mula sa Central America hanggang sa South America. Nagkaroon tayo ng humigit kumulang 400 iglesyang lokal o local churches dahil sa pangangaral. Hindi dahil sa pag-aasawa ng miyembro. Ang hula ay pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng kanyang gawain, ipangangaral ang kadakilaan ng pangalan ng Diyos ng Israel, mag-uumpisa sa silangan hanggang sa kalunuran. Malakias 1:11. Ganito po nakasulat. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nang makarating po ako dito sa South America, kasama na po yung mga bansa sa Central America, gaya ng Honduras, Mexico, etc. Hanggang doon sa dulo, yung Uruguay. Nang makarating po ako rito, marami akong nasa lubong ng mga tao na, Irmão Eli, não quer mais de acreditar a Biblia. I do not want anymore to believe in the Bible. I have stopped reading the Bible for 40 years. But after listening for a while, quase uma semana da sua pregação, isang linggo ng iyong pangangaral, bumalik ang tiwala ko sa Biblia. Marami pong ganyang kaso na wala na akong panahon para ipakitang isa-isa sa inyo, no? Mga Brasilero, mga Argentino, mga taga-Mexico, mga taga-iba-ibang parte rito sa South America. Salamat sa Diyos. This is history in the making. Sapagkat ngayon po ay nakapag-establish na tayo ng isang broadcast center dito sa South America na nagbabato ng ating programa sa iba't ibang mga bansa sa South America. At sa kalooban ng Diyos, araw-araw ay may mga taong tumatanggap ng aral ng ating Panginoong Hesus for the greater glory of our God. Hindi ko po masasabing lahat sa pagkakataong ito, lahat-lahat ng nakita ng mata ko, mga matatanda, nakikinig ng salita ng Diyos, umiiyak sila, tumutulo ang luha, mga bata-bata pa, mga after realizing the truth that the Word of God in the Bible is conveying to their heart. Makikita mo yung tao na wala namang reason para umiyak, kundi naramdaman nila yung salita ng Diyos. Lalaki, babae, anumang edad, ay natouch ng salita ng Diyos. Natupad yung salita sa Malakias. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa gitna ng mga hintil. Yan po.
Salamat sa Diyos. Patuloy kayo sumubaybay, mga kababayan. Mahal namin kayo. Maraming